yung mga bendita, yung mga kandungan, oh? Yung mga pista at kapistahan. Tingnan nyo, yung mga pista kay patron na ganito. Ibig sabihin, ito yung, noon pa pala, ipinasok na yan. Pinagsama. Paggamit ng mga kalendaryo, mga pangalan ng mga kalendaryo niyan. Prosesyon. Oh, yan pala hindi original na Kristyanismo. Galing sa mga pagano na isinama sa Kristyanismo. At ano pa? Bendisyon sa mga bukirin. Yung mga bukirin, binebendisyonan. Mga karamtang pang-saserdote, yung suot po ng kapare. Ha? Yung tonsura, hindi ko lang kung ano itong tonsura. Singsing pangkasal. Pati po yung singsing pangkasal. Pagharap sa silangan. Pag sinabing silangan, saan po ba nanggagaling ang araw? Silangan. Humaharap sila sa silangan kasi yun doon ang gagaling yung araw. Pagsamba po iyan sa araw. Mga imahen, yung mga rebulto, imahen. Ha? Mga maaaring awit na pangsimbahan, yung ibang mga awit pangsimbahan. At Kyrie elation, di ko alam kung ano po ito, ay nagmulang lahat saan? Sa paganismo. At ano po ang ginawa? Binanal sa pag-aayon nito sa iglesia. Ibig sabihin, mga aral ng paganismo, ipinasok sa Kristyanismo, at pagkatapos, binanal ng tao. Binanal ng tao. Yung ordinaryong aral ng paganismo, nung isinama sa Kristyanismo, naglakip silang ganun, ginawang banal ng tao ang mga bagay na iyon na galing sa paganismo. So, pumasok na po dyan ang iba't ibang aral. Number 1 po dyan, yung pagsamba ng araw ng linggo. So, nakikita na po ninyo ngayon, unti-unti mga kapatid, kung paano pumasok ang mga maling aral sa Kristyanismo. Actually, ang Roman Catholic Church, mga kapatid, kung hindi sana nahaluan noon, sana nanatiling dalisay ang aral. Nag-compromise. Kaya ano po ang nangyari, mga kapatid? Ipinasok din ni Constantino na emperador ang araw ng pagsamba ng pagano na linggo sa Iglesia Kristiyana. Isa pa yun. Para maiwasan na nga po yung away ng dalawa, nagkaroon ng pagsasama. Diba? Pero nakasama naman sa aral ng tunay na Iglesia, mga kapatid. Ganito po ang sabi sa Lectures on History of the Eastern Church, page 184. Ang pananatili ng dating paganong pangalan na Dies Solis o Linggo para sa lingguang pista ng Kristiyano ay malaking hakbang sa pag-iisa ng sentimentong pagano at Kristiyano na inirekomenda ni Constantino sa kanyang nasasakupang mga pagano at Kristiyano bilang kagalang-galang na araw ng araw. Ito ang kanyang naging paraan ng pag-iisa ng nagsasalungat-salungatan na relihiyon ng kanyang imperyo sa isang institusyon. So nakukuha na po natin ngayon, ginamit po ni Constantino para mapag-isa yung kanyang imperyo na binubuo ng mga pagano at ng Kristiyano. Inirekomenda po yung araw ng araw. Di ba? Siguro sabi nila, anyway, wala namang pagkakaiba yan. Araw naman yung linggo, araw din naman yung Sabado, o di para magkaroon na lamang ng compromise, no? Agreement. Dito na tayo sa linggo. Yan, nakikita natin yan. Noong AD 321, sulat po ito ng mga kapatid nating Romano Katoliko, isinabatas ng Romanong Emperador, gumawa siya ng Sunday Law. Ito po yung first Sunday Law, na si Constantino ang linggo sa unang araw ng sanlinggo bilang pambansang araw ng pangilin bukod sa pangkaraniwang araw ng pagtatrabaho at pagninegosyo. So kumuha ng batas noon si Constantino, at ito po yon, kanya pong pinirmahan, kanyang tinatakan, at ito po yung batas. Ito po yung kauna-unahang Sunday Law. Ibig sabihin, yung pagtigil sa trabaho. Sa kagalang-galang na araw ng mga araw, Sunday, ang mga mahistrado ay magpapahinga sa lahat ng kanilang pagawaan at sarhan. Ang mayayaman at mahihirap sa mga bukid naman ay malayang makapagmumukid at patuloy sa kanilang gawain.
Yun po, kung gusto nyo basahin yan, nandun sa Christian history, no? So ito po yung first Sunday law doon sa Roma. Kumbaga, isinabatas. Dapat magsasara kayo ng yung kung meron kayong tindahan, meron kayong trabaho, sasara yan. Anong araw yun? Linggo. Yun ang first Sunday law. So ano pong nangyari mga kapatid? Hindi ito nagpataw ng anumang obligasyong pangingiling pangrelihiyon sa mga Kristiyano. Subalit nung 336, sumunod naman ang simbahan. Ang simbahang Katoliko, ayan, sa konseho ng Laodicea, ay gumawa ng batas eklesyastiko na nag-uubliga ng matapat na pagdalo sa misa at paghinto ng trabaho ng linggo. Ibig sabihin, nung 321, no, AD 321, isinabatas ang unang Sunday law ni Constantino. Pero nung 336, isinabatas naman ng Iglesia Katolika na buhat ngayon, ang linggo na ang araw ng Panginoon. So ano po ang naglipat? Diyos o tao? Tao. Tao. Isang religion. Ngayon, tingnan po natin mga kapatid, nagkaroon po yung mga leaders ng simbahan noon, tinanggap po nila yung tinatawag nilang kompromiso, nakipag-compromise. Sa halip na yung paganismo ay ma-Christianize, yung Christianismo na paganize. Ibig sabihin, pinasukan ng paganismo. Tama? Kaya, huwag na po tayong magtataka bakit ang Roman Catholic Church sa ngayon at ang ibang mga reliyon ay ganito. Noon nangyari na po yan. No? Kaya nakagisnan na lamang po natin. Ngayon, tingnan po natin, sino ba talaga ang naglipat? Kaya kanina nag-text po ako sa inyo, basahin ninyo ang Daniel 2 at Daniel 7. Sa Daniel chapter 7, makikita natin sino talaga ayon sa hula ang naglipat. No? Merong 4 na mga hayop sa Daniel chapter 7 na ito'y kumakatawan sa mga kahariang bumangon sa panahon mula kay Nabucodonosor hanggang sa panahon ng Roma. Ito'y kagaya din ng Daniel chapter 2 na pinag-aralan po natin ang una. Na kung saan ang Daniel chapter 2, nakakita itong si Nabucodonosor ng isang malaking larawan na yari sa iba't ibang mga metal. Ang ulo ay ginto, kumakatawan sa Babylonia. Ang kanyang dibdib ay pilak, kumakatawan sa Persia. Ang kanyang hita ay tanso, kumakatawan sa Gresya. At ang kanyang mga paan niya, kanyang binti, ay yari sa bakal, iyan naman po ang Roma. At ang kanyang mga paa na binubuo ng bakal at pilak ay kumakatawan naman sa Europe na na-divide nung panahong ang Roma ay nag-breakdown na. Kung ating pong titingnan, ang Daniel chapter 7, merong 4 na hayop na binabanggit. Wala po tayong panahon para isa-isahing basahin, kaya akin pong pinakiusapan kayo kanina na maagang basahin sa Biblia. So sa pangitain, nakakita si Daniel ng isang leon na nanggaling sa dagat. At ito rin po ang Babylonia, ang unang kaharian. Pangalawang nakita niyang umahon sa dagat sa kanyang pangitain ay isa na namang hayop kakaiba. Merong 3 tadyang o buto dito sa kanyang bibig. Isa siyang oso o bear. Ito'y kumakatawan naman sa Medo-Persia. Okay? Pangatlo na kanyang nakitang bumangon mula sa dagat ay isang leopardo. Merong 4 na pakpak at merong 4 na ulo. Mabilis dahil merong 4 na pakpak. Ito'y kumakatawan naman sa Gresya. Ang 4 na ulo ay kumakatawan sa kanyang 4 na general na pagkatapos mamatay ni Alexander the Great, sila ang nag-away-away na paghati-hatian ang Gresya. Kaya ang Gresya bumagsak din. Natalo ngayon ng 4 na kaharian, isang halimaw na kakilakilabot. Ang kanyang ulo niya ay merong 10 sungay. Ang kanyang ngipin ay ngiping bakal. Wala siyang katulad na hayop.
dun sa mga nauna. Ang ikaapat na hayop ay walang iba, kundi ang Roma. Kaparehong-kapareho noong nakita sa Daniel 2. Yung ulong ginto ay ang Babylon,